Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you, we adore you, we worship you, Lord. To the years of reign, years at the time of Christ was deep. Lord, our people did not see what Messiah ought to be. For your words will take away, teach us to not understand. Your sons of work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of one name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of one name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you in this Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinuluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Ama, sa biyaya ng kaligtasang dulot mo, nang dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po'y naligtas. At salamat, Panginoon, sa ministeryo na kung saan kami naglilingkod sa mga taong nasa paligid namin, sa mga taong nandirito. Salamat, Panginoon, sa pagpapadala mo sa kanila sa dakong ito. Diyos, dalangin po namin na anuman ang kanilang kahilingan ay mangyari ang iyong kalooban. At sundan mo po na iyong mga himalatand at kababalaghan ang mensahe na ating pagsasalunan. Nawa po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, gumawa ka ng kahanga-hangang bagay na di namin makakalimutan. Sapagkat yan ang wika mo, Diyos, sa iyong mga salita. If there are two or three gathered in your name, there you are in our midst, O Lord God. Kaya, Panginoon, welcome ka namin, pinasasalamatan, and we pray, Lord God, to use me with all your power, your anointing, Lord God, including your music ministry. Ito po ang aming samot na langit. To God be the glory, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Purihin po natin ang Panginoon.
Ibigay po natin yung pinaka-the best sa ating Panginoon. Yan ang po yung pinaka-the best sa Lord. Para nagpapatay lang sila ng lamot. Yung pinaka-the best sa Lord, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in this place. Amen. The Word of God is taken from the book of Lamentation, chapter 3, verses 22 to 27. Sa wikang Pilipino, ito ang sinasabi ng Biblia. Alam ko pong ang salita ng Diyos ay powerful. Amen ba? Amen. May tao ba? Amen. The Word of God is powerful, alive, and active. Sabi ko ng Bible, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako ay magtitiwala. Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Pulihin po natin palakpakan ang salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Honorable Senator Cynthia Villar. Hindi ata po kasama si Camille Villar na kandidato bilang senador. Si Sister Camille, wala po dito. Ayun. Pero na alam nila yan. Si Camille Villar. Yun. Wala rin po si yung anak ko po ito si Mark Villar. Palakpakan po natin ang mga kasamahan ni Honorable Senator Cynthia Villar. Palakpakan po natin ang napakalakas. Welcome po. At kasama po kami mananalangin kung ano po ang inyong mithiin na paglilingkod. Kami naglilingkod sa Diyos, kami pinaglilingkod sa mga tao, at ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod rin sa Diyos. Mahina. Para walang mga kamay sila. Sabi kasi ng Panginoon, and whatever you did to the least of your brothers or sisters, you did it unto me. Kaya po, yung paglilingkod po ng mga lingkod bayan ay paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya wini-welcome po natin sila. Malapit na po yung pagpili. Yung po ay napakahalaga sa atin, yung pagpili. Pagdating ng May, no? It is our privilege, yung pagpili kung sino yung nararapat. Kaya po, mahalaga yan. Ipag-pray po natin. At katitiyak tayo, pagpapalaan tayo ng Diyos. Amen. Amen. Ang ganda po nung mensahe na yun. Sabi po doon sa awit, wala na yata yung mga choir. Diba? Wala na ba yung mga choir? Sabi kasi doon sa awit, doon sa message ni God, the steadfast love
Lord never ceases. Di ba? His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ay, kayo nakaupo, siguro nakataas ang kamay. Hallelujah. As love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ikalagay natin. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kaantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katamatan mo'y nakita. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katamatan mo'y nakita. Dapat ang dakila. Dapat ang dakila. Purihin ng Panginoon. Ang sarap ng pag-ibig ng Diyos, ano? Sabi ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ha? Ang pag-ibig ng Diyos ay laging dakila. Ha? Sarap. Minsan ng tao, ang pag-ibig ay may limitasyon. Ang pag-ibig ng tao, mahal kita kung mayroong condition. Pero ang pag-ibig ng Diyos is unconditional love. Ano? Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay di nagbabago. Laging dakila. Laging sariwa. Tuwing umaga, ma'am. Yan. Laging sariwa. Ito siguro yung pangalawa kong fellowship na napuntahan. Una yung sa Taguig, yung kila Mayor Lani, na silang lahat ay nasa unahan. At siguro itong pangalawa, nandito sila, Honorable Ma'am Villar, at yung mga kasamahan nila. I pray na magtagumpay po ang inyong meeting. There is power in prayer kasi. So mahalaga po yun. Alam niyo yung verse na ito sa Book of Lamentation, sinasabi po ng Bible na itong passage na ito is a reminder. Paalaala. Sabi niyo reminder. Reminder. Mahina. Reminder. Alam niyo ang Diyos ay laging nagpapaalaala sa atin. But sometimes we neglected the reminders of God. Ano? Hindi natin minsan pinapakinggan. Hindi natin minsan binibigyan pansin kung ano yung paalaala sa atin ng Diyos. Kaya minsan tayo nabibigo. Kaya minsan tayo ay hindi nagtatagumpay. Kaya sabi ko, ito'y reminder that God's love and mercy are constant.
May sinabing constant, tuloy-tuloy. Hindi humihinto. Ang pag-ibig, ang mercy o ang habag ng Panginoon. At alam niyo ba, kilala at alam ng Diyos tayong lahat. Alam mo ang kahalagahan ng pagpalakpak sa Panginoon, that is your expression of worship. Alam mo, yan po yung para di ka ma-stroke, dapat binibigay mo yung papuri na matindi sa Panginoon para yung circulation ng dito. The circulation of your blood ay maganda. Kailangan bigay tulo ang pagpupuri sa ating Panginoon. Ganun po ang Diyos. So paalala po itong passage na ito, na ang Diyos po ay hindi nagbabago. Pinapaalala sa atin na ang pag-ibig niya, ang habag niya, ay patuloy. Hindi tumitigil. Di ba may natin tayo awitin na ang Diyos ay hindi natutulog? Natutulog ba ang Diyos? Ang hina. Dito, natutulog ba ang Diyos? Pinabantayan tayo lahat niya. Dahil mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, maging sino ka man. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong ating mga kapintasan ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Ika'y kanyang minamahal. Diba ganda ng awit na, mahal kita. Tawala yung mga instrumentalist na, no? Tawala yung mga instrumentalist. Bawasan din namin stipend sila. Okay? Kasi hindi pa tapos yung service, hindi mawawala na. Diba? Wala na yung mga nilundog. Sabi na sa awit, diba? Mahal kita, basta mahal kita. Inibig nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging sino ka man. Di ba, ma'am? Wala namin sabi ron, maliwanag. Mapa, hindi nasabay ko. Ito nga kayo. Naging nilambang ko, okay dyan. Di ba? Dito kayo. Di ba? Ano sabi nyo sa awit, ano? Sabayin nyo ako. Sabi ron, maliwanag, ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Ang kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Taas ang mga kamay. Mahal kita, basta't mahal kita. Isip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Amen? Sino ang akala ng kapag-ibig ng Diyos? Sabi naman ng kasulatan, masdan mo lang ang kanyang makalilikha. Sapat ng pagmasdan mo at ika'y hahanga. Kaya lang may mga tao hindi nagmamahal sa nature, hindi nagmamahal sa kalikasan. Pag ang tao hindi nagmamahal sa kalikasan, hindi sila nagmamahal sa Diyos. Amen. Sabi ng aming profesor sa College of Divine Wisdom, si Professor Manny Batuon ng University of Santo Tomas, na siya nagtuturo dyan sa amin din sa CDW. Ang sabi niya, ang taong hindi nag-iisip ay hindi tao. Ano kaya po yun? Di ba yung mga aso, kahit saan dyan, dyan na lang nagdudumi. Yung mga hayop, kung saan
di mo nirespeto yung kalikasan, abay para tayong Tayo. hindi nag-iisip. Sino sa inyo ang may isip? Di ba? Dapat ginagamit natin ang ating isip. Lalo na sa eleksyon. Purihin ang Panginoon. Ha? So, it also encouraged, mga kapatid, yung verse na ito sa Lamentation, it also encouraged people to put their hope in God. Ini-encourage tayo ng Diyos na tayo umasa ay sa Panginoon. Ang mga tao ngayon, saan umaasa? Sa alok ng mundo, sa alok ng salimutan. Pag hindi po tayo naging aware, dahil na ating mga anak, di natin tinabayan. Ang social media, andyan na po ang alok ng salimutan, ang sugal, ang pornography, napakarami, nakakasira ng kinabukasan ng tao. Ako po mayroong na-counseling na mga kabataan na lulong sa ganun, alam nyo, para silang stroke, hindi makalakad because of the radiation ng cellphone at ng kanilang mga gadget. Yung isang namit ko sa Cavite, namit ko siya sa isang clinic na kami nagpunta doon sa clinic na yun dahil kami nagpapatherapy. Natata namin nagpapatherapy po yung batang yun, nahabag po kami. Kaya binigyan namin ng wheelchair. Kasi hindi na makalakad eh. Kayo ba? Nahahabag din? Pag ang tao nahahabag, nasa kanya ang Diyos. Hindi na naman. Pag sa artista, nalakas, Amen! Pag sa kayo, Amen. Ha? So, nagtiwala po tayo sa Diyos. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag inuna natin ang Diyos, ano ang pangako niya? All the things shall be added unto you. Pag sinabing added, hindi ka nauubusan, dinadagdagan ng Diyos. Kasi inuna mo siya. Alam niyo ba, pag inuna natin ng Diyos, kahit hindi mo hingin ang kailangan mo, darating sa iyo. Darating! Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, unahin mo siya. Huwag mong ipagpahuli ang Diyos. Pag pinagpahuli natin ang Diyos, baka matalo ka. Pero pag inuna mo ang Diyos, baka number 1 ka. Amen. Mahina. Amen! Grabe ang kanilang sigaw sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos po ang may likha sa atin. Kaya yun po ang pinapaalala sa verse na ito. Na dapat tayo umasa sa Diyos. Asahan natin ang Diyos. Lakas, kagalingan, everything. In all areas in life. Financial, asahan mo ang Diyos. Ako, may karanasan po ako noon nung kami po ay, ako po, nagkaroon po ako ng experience na ako po ay na-scam. Siguro kilala po nito mga kinagalan natin mga kapatid dito sa unahan na ngayon nakabilanggo yung Queen of Scam, si Rose Balajay. Multitel, di ba? Multitel. Multitel. Naubos lahat yung aking saving. Naubos lahat yung aking investment. 4 na taon kami naghihirap. 4 na taong Paskong walang handa. Hindi na namin nakuha yung personal money ko, tapos yung amin na-invite doon, hindi naman nila ako maitibanda kasi pare-parehas kami na-scam. Pero tingnan niyo po, ang biyaya ng Panginoon. Mula noon, in everything happened to us, lahat ng mga pangyayari, lahat ng nagaganap sa buhay natin, may mensaheng pinararating sa ating ang Diyos. Sabi niyo, Amen.
mula nun yung message na pinarating sa akin ng Diyos, ayun, yung nasasabi dito, huwag tayong umasa sa alok ng mundo, umasa tayo sa alok ni Kristo. Amen. Sino umasa sa Diyos? O baka umasa kayo sa loto? O sa sugal? Tandaan niyo po, hindi lahat ng legal ay moral. Ang mga contraceptive na bibili nyo sa mga convenience store, pero hindi po yun moral. Hindi ka lumutuin sa Diyos. Dahil hindi lahat ng legal. Kung legal ang loto, legal ang wete, legal ang kung ano-ano mga sugal, hindi lahat ng legal ay moral. And remember, Christian life is moral life. Pag sinabing moral na pamumuhay, yung moral life, your life is always in accordance with the will of the Father. Ang buhay mo ay ang sinusundan mo, ang nilalakaran mo, sabi ng Biblia, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Yun ang salita ng Diyos dapat ang ating liwanag. Because life is a journey. Ang buhay ay paglalakbay araw-araw. Na bawat pangyayari sa ating buhay, may mensaheng ipinararating ang Diyos sa atin. At pag sinunod mo ang mensahe ng Panginoon, pagpapalain ka niya. Amen! So, yung po, ito sa title ng song, Great is Thy Faithfulness. Sabihin nyo, Great is thy faithfulness. Yan natin pinag-usapan ngayon. Dakila. Ang katapatan ng Diyos. Great is thy faithfulness. And remember the word faithfulness. Tayo ba tapat sa Diyos o nagtatapat-tapatan? Sino tapat sa Diyos? Ano ba? Ang faithfulness, the word faithfulness, it came from three words. Unang word is faith. And faith is a gift of the Spirit. And the author of our faith is Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2. Let us fix our eyes unto Jesus. Because He is the author. He is the perfecter of our faith. Ay, English pala. Kaya pala kayo hindi ko kapalapak English na tatagalogin ko. Tatagalogin ko po. Kasi na English ko, kasapilin ko Amerika. Amerika. So sa Tagalog po, itunin nyo anyaan yung paningin kay Jesus. At yung paningin na yun, hindi yung literal na mata. Kundi yung mata ng ating buhay espiritual. Ito'y ang pananampalataya. The eye of our spiritual life is our faith. And that faith, it must be focused. Nakatuon lamang ay kay Jesus. Ang hina. Kasi minsan po, yung pananampalataya natin, nakatuon doon sa biyaya, doon sa blessing. Dapat doon sa nagbibigay ng blessing. Diba? Ang iniintay natin hindi yung magbibigay, ang iniintay natin yung ibibigay. Dapat yung nagbibigay at ang nagbibigay niyon ay ang Diyos. Ito natin yung pananampalataya. Minsan yung pananampalataya natin sa nakatuon sa mamahal yung gamot. Akala natin yung gamot nagpapagaling sa atin ay kung wala ka namang pananampalataya sa Diyos, di ka gagaling. Nasa Biblia yun. Yung mayaman, dinudugo, 12 taon. Hindi tumigil ang pagdurugo. At ang sabi ng mananaklat, ubos na ang kayamanan ng babaeng yun. Naubos dahil sa pagkapapagamot sa mga mamahaling doktor. Hindi siya gumaling. Kailan nangyari yung kagalingan ng babaeng yun? Nung nakahit Nang marinig niya na may nangangaral sa Las Piñas.
palapak niyo para kung saan na. Nakipagsiksikan po yung babae. Nakipagsiksikan. Ha? Na-influensyahan. Ha? Kasi dapat tayo ay good influencer, hindi bad influencer. Social media ngayon, marami fake news. Apat na nabasa ko doon, patay na raw si Pope. Pagkatapos pag kinlik mo yung ano doon, lalabas ay mga panic. Lagana po ngayon ang fake news. Tingnan niyo po ang inyong katabi. Baka fake na rin yan. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, tandaan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Ha? Mahalaga yung pananampalataya natin na nakatuon lamang kay Jesus. Dahil kahit na tayo may pananampalataya kung hindi kay Kristo nakatuon, kung sa mga pangako nakatuon, kung sa mga gamot nakatuon, hindi ko sinasabi masama yung gamot, kundi ang nais kong iparating sa inyo yung pananampalataya natin una kay Jesus, pangalawa lamang sa mga pangako at biyaya ng Panginoon. Gumaling po yung babae, bakit? Sabi po niya, mahipo ko lang. Ang laylayan ng dalit ng Panginoon, gagaling ako. Ano mo yung declaration na yun? That's right. Pananampalataya yun. Madalas sinasabi ng ating servantina, nakasulat ko sa Book of Proverbs, kung ano ang ating isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa atin. Kaya kung ako ay kandidato, isipin ko, mananalo ako. Hindi ko isipin natatalo ako. Kasi kung ano ang isipin natin, magaganap sa buhay natin. Mangyayari sa buhay natin. Ang hina. Hindi na yung wala. Oh, that is positive mental attitude. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2. Ha? Sabi roon ay, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Hanggang di natin binabago ang isipan natin. The conditioning of the mind. Ha? Ako po noon, ito po kasi sayang ko. Ako po noon, squatter lang. Ma'am, squatter lang po ako sa Taguig. Sa Lower Bicutan, Taguig. Opo, narinig ko po sabi nyo kanina. Isang tukakan. Squatter po yun kasi kaprasong lupa. Nagkasawa po ako ng una namatay, tapos po nagkasawa muli ako. Mahirap kasi pag ang lalaki nabalo, kaya hindi mo umibig muli. Mahirap po yung magka-UTI ang mga babae. Ha? Alam niyo po yung UTI? Ha? Umibig tapos iniwan. Kaya nagiging yung sanay. Yung UTI. Marami babae na yun yung umibig tapos iniwan kaya naging single parent. Ano po, nawa po ay magdasal tayo o kay sarap mahalin kapag bunga ng panalangin. Ha? Kasi po yung una kong asawa, hindi ko po pinagdasal yun. Kasama ko lang yun sa trabaho noon. Napikot po ako. Hindi ko po yung niligawan. Siya po yung gustong-gusto ako. Kasi nagtrabaho po ako noon sa Forever Textile Mills doon. 1984. Yan. Tapos nag-insurance ako. Tapos nag-construction. Ang dami kong pinasok hanggang sa ako po ay muntik ng mahal kasi pinala po kami sa isang building. Pagkatapos tinulong kami doon sa Santa Cruz. Pagkatapos yung po pala may mga camera, yung pala ay nakabidyo na kami. Kasi kung ano yung ginagawa ng babae, sa bawat kwarto, yung pala yung kanilang pagpuproduce ng DVD. Pero at least hindi pa ako kilala nun. Ngayon lang po. Pinagsisiyan ko po lahat yan. Ha? Kaya po ako nun squatter, walang makain, pero nang ako'y tawagin ng Panginoon at tumugon. Maraming tinatawag sa amin ng Panginoon, many are called, few are chosen. Lahat tinatawag ng Panginoon, ngunit iilan lang ang hinihirang at pinipili ng Panginoon.
Inyong palakpak ng mga inaan ko. O palakpak ng mga senior citizen. Ako po senior na rin. Enjoying 20%. Ako po ay sa December 70 years old na po ako. Pero sabi ng iba, parang 29 years old lang si Brothers. Kasi ang iniisip ko, hindi yung problema. Hindi ko iniisip na mahirap ang buhay. Ang iniisip ko, sabi ng ating naawit, and the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Ginawa na ni Jesus, hindi naman natin kiniklaim. Hanggang awit na lang. Kung ano ang inyong isipin, yun ang mangyayari. Isipin po natin na mananalo si Kapito. Isip, sabihin yung isip. Ang mind po is the door of evil and good. Depende yun sa atin kung papapasukin. Kasi kung anong inisip natin, kung masama, negatibo o positibo, pag negatibo galing sa kaaway. Pag in-entertain mo yun, yun ang dadalo. Your heart is a reservoir. Yun po ang imbakan, istakan. Kapag ang inistak natin sa ating puso ay masama, sabi ng Mark chapter 7 verse 21, kung ano yung laman ng ating dibdib, yun ang magiging bukang bibig. Mahina. Sabi ng isang nagpa-counseling sa akin, Brother Rex, pakipray mo naman yung ating mga anak. Sabi ko, bakit naman po, sister? Kasi kaming mag-asawa, hindi naman kami nagsasalita ng pangit. Hindi naman kami nagsasalita at hindi kami marunong magmura. Pero bakit yung anak ko, tatlo kong anak ay laging nagmumura? Influence. Kung ano ang naririnig sa magulang, hindi raw sila nagmumura. Saan narinig? Oo. Kayo na mag-isip kung ano narinig yun. Kaya po yung influence ng tao, kung ano ang pinapakita natin sa ating kababayan, yun ang pagkakilala sa atin. Pero kung tayo ay maayos at tama ang pamumuhay according to the will of God, hindi ka pababayaan, itataas ka ng Panginoon sa mga nakikita niya ang iyong mabubuting gawa. Purihin ang Panginoon. Kahit na. So, next, sa faithfulness is full. Sabi niyo full. Pag sinabi kong full, full life. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Si Mama Mary po, napuspos, napuno ng grasya. Pag tayo filled or full life, malayo ka sa disgrasya. Bakit maraming nadidisgrasya? Diba, mahirap po kung tayo ay hindi nakakonsentrate sa Diyos. Kaya kailangan tayong puspos. Kailangan we are filled with the Holy Spirit. At yung ness is the word holiness. Yung kabanalan, yun ang doon ni God sa atin. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, yung mga tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo. Ano man ang inyong ginagawa. Ano man ang inyong ginagawa. Maging banal po tayo sa ating kilos at gawa na kailangan tumong lahat. Purihin po natin ang Panginoon. So, paano po tayo magiging karapat-dapat? At maranasan, how can we experience the faithfulness of God? Yung sinabi, praise thy faithfulness. Paano? Number 1 po, doon sa word na focus. Sabi niyo focus. Kaya po ang tao, minsan hindi nagtatagumpay because ang kanilang buhay ay nasa wrong focus. Wala sa right focus. Sabihin mo, right? Focus. Nasa tama ba ang ginagawa mo? Right focus, letter F, stands for, yun yung sinabi natin kanina, faithfulness.
Maging tapat tayo sa lahat ng ating gagawin. Sa ating paglilingkod sa Diyos. At sa paglilingkod sa bayan, maging tapat tayo. At pag tayo naging tapat, tayo po'y igagalang, irespeto. Mahirap po yung ating maiwan ay kasamaan. Haba patay na tayo, pinag-uusapan pa ang kasamaan nating nagawa. Amen. Pangalawa po, letter O, obedience. Sino po ba ang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Hindi po natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit sa mamahaling handog according to the Bible kay sinabi ko ng banal na aklat. Tapos, ibilisan ko na po kasi kayo nagpapakain na, hindi pa tapos magpakain ng salita ng Diyos. Ayan. Ako sumusunod lang sa programa. Nakaka-distract yung ganyan. Nagbibigay na agad ng pagkain. Di ba? Mahirap po yan. Ako sa area ko sa Batangas, hindi ko pinakahintulutan ang workers na sa kalagitnaan ng may nagtutok ay mag-distribute ng mga food. That is distraction. Area ko po ay Batangas PMCC 25. Ako guest ko lang ngayon. Pero tingnan nyo, lakad ang lakad yung iba. Hindi nakaupo. Ano nang mahalaga sa akin? Salita ng Diyos, hindi yung mga pinagagagawa niya. Pati yung aking mga bisita, hindi nyo nilirespeto. Dapat lang dito kayo, mga kapatid. Kasi mahalaga po ang pagsunod. Sa letter O, focus, obedience is better than sacrifice. Letter C, your commitment. That you are committed to serve God with all your heart. Your commitment. Committed ba tayo sa Diyos o committed ang utak natin? Dahil mali at palpak yung ginagawa natin. We must be committed to God. That you surrender your life to God. You consecrate your life to God. That you are serving the Lord with all your heart. That your priority is the service for the Lord. Amen. Amen. At yung letters U, understanding. Ang mga anak ng Diyos, maunawain yan. Nakakaunawa. Pero yung mga hindi totoong anak ng Diyos, madaling magtampo. Matampuhin. Parang, yan, sibuyas. Kailangan maunawain. At ang pinagbabasa ng mga comment, sa social media, minsan parang maiinis ka. Sa daming mga hindi nakikita yung magandang ginawa ng tao, puro kasamaan. Siraan dito, siraan dun. Gawa po ng diablo yun, sabi ng John 10:10. Si Satanas, na magnanakaw ay napalikot sa magtrato, magkuwasak at tumatay. Ngunit ang Panginoon ay naparito upang tayong kanyang mga tupa ay magbigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang hirap. Amen! Amen! And finally, kayo na kayo, finally. Kasi nagmamadali na sila, kain na doon. Finally po. Lahat ng gutong gumaling, hindi po kayo pumunta rito sa unahan. Yung nais gumaling. Yung ayaw naman, okay lang. Sino nais gumaling? Punta na po kayo dito sa London Call of the Lord. Finally, kung walang tumawin ang tayo na yan.
patay na ako. Siguro po kung hindi ako nagpasakop sa Diyos, siguro po ang pangit ko na ngayon. Kasi po sabi po nung mga kapatid ko, nangayayat po ako nung ako magkasakit. Payat na payat, kung kilala niyo yung artista si Palito. Sabi po nung aking mga kapatid, mga kamag-anak, nako, isang bulati na lang ang hindi pumiperma. Sabi ko, buti na lang, hindi pumirma yung bulati. Eh kung pumirma yung patay na ako. Ha? Pero tingnan niyo po, akala nila nun namamatay na ako. Pero nung tumugon ako sa Panginoon, ibinalik niya ang magandang buhay sa piling ni Yahweh El Shaddai. Kaya great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan, ang habag ng Panginoon sa atin. Kaya huwag niyong kalilimutan yun. Ituon niyo lagi sa Panginoon ang inyong paningin sa Kanya. At pag sa Kanya ka nakatingin lagi, ito ba pinapakanta mo, Roy? Roy, hindi pa ako nagsasabi ng kanta. Makinig kayo. Wala pa ako sinasabi, kumanta na kayo. Yung po yun, mga kapatid. So, let us fix our eyes to Jesus. Sa mga sandali ito, mag-pause tayo sandali. Taas ang inyong kamay. At alam niyo ang presensya ng Panginoon. Namin niyo ang presence ni God. Mangyayari lang ang ating pag-usapan ngayon kung tayo ay malinis na kalooban, kung tayo ay malinis na puso, kung totoo ang paglilingkod natin, priority siya at hindi ang mga bagay sa paligid. That's why we ask God to purify His people. To purify our heart. Hilingin mo sa Lord na linisin ang puso natin. To purify our heart. Hallelujah. Purify your people, oh God. Bless us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Bless us with your fire, oh Lord. May we walk
Alam ko hindi rin sa Panginoon na linisin ang puso natin tulad ng mensahe sa awit 8. At ang Diyos ay nililinis na ang puso natin. Huwag natin hayaan na manatiling bunog ang puso natin. Na punong-puno ng letter H, hatred, sama ng loob. Huwag natin hayaan ang puso natin manatiling bunog na punong-puno ng envy, inggit. Huwag natin hayaan ang puso natin ay punong-puno ng letter A, anger, galit. Huwag natin hayaan ang puso natin ay punong-puno ng resentment o hinanakit. Huwag natin hayaan na ang puso natin ay magtaglay ng pagiging timid person o timidity. Mahiyain. Nahihiya tayong magtaas ng kamay. Nahihiya tayong magpuri. Nahihiya tayong sumamba sa Panginoon. Pero di natin inahiya yung pagtaya natin sa loto at sa wedding. Hindi natin inahihiya yung immoral na ginagawa natin. Na samantalang yun ang dapat ituwid natin. So I pray to God na ang kanyang mga kamay ay hindi ipalit. Na ang kanyang mga kamay ay linisin ang puso natin at maging banal ang kalooban natin. Lord, I pray to anoint each and every one, to bless our mind, our heart, our whole being, Lord. Dahil ikaw lamang ang pagbabago sa aming buhay. Hindi namin ito kaya, Lord. Ngunit kung aming isusuko at ibibigay sa iyo, kaya-kaya mang baguhin ang aming buhay. Kaya Lord, sa'yo po namin naaalay at inaalayahan ka namin, Panginoon, na pumasok sa aming puso. Kaya tinahakayahan namin ang iyong Espiritong Banal. Come, Holy Spirit, and fill our heart with your power and anointing. Come, Holy Spirit, I need you.
ang mga kamay natin. At daluyan ang himala. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya niya ay magtatagay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sila ay makapagpapalayas ng mga demonyo. Dumampot ba na niya sila ng ahas? Di uminom ng lason, hindi sila maaano. At ang mapatungan ng kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Kaya sa pangalan ni Jesus, tayo nakabaptize in the Spirit of God. At inagi ko ang mga kamay mo naging mga kamay ni Jesus. Kaya sinasabay ko ngayon by the authority that God gave unto us in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sinasabay ko, inutusan ko lahat ng uri ng sakit na magsilaya. Get out! Get out! Get out, Satan! Sickness, pain! Get out! Go! 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 Get out! Get out! Get out! In Jesus' name, who am I? Hallelujah!
Declare hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Raise up your hands to God. Declare, Panginoon, sinabi mo sa 1 Corintios 13:16 that our heart, our body is your temple. Dalangin ko, Panginoon, na mag-alin ka sa buhay namin. Lumugto ka sa trono ng aming puso at ikaw ang mag-control sa amin. Hindi na ang aming sarili, kundi ikaw ang kumilos. Ikaw ang gumawa sa aming mga buhay. Sabay ikaw na ang aming Panginoon, tagapagligtas. Kaya inaamin po namin na ang puso namin is the throne of God on earth. Kaya tinaamin na po namin ang katagumpayan kapag ikaw ang aming katagumpayan. Kaya naman, Panginoon, aming tinitiklara that greater is you who is in us than he, Satan, who is in the world. At tinaamin namin kami lahat ay tagumpay na. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Palakpakan ang Panginoon. Sabihin mo ngayon, I am healed. I am healed. Magaling na ako. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. I am strong. Malakas na ako. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. I am rich. I am rich. I am rich. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya po kayo sa inyong upuan, kunin niyo po yung inyong mga prayer request. Tatawagin ko sila si Ma'am Cynthia. Nandiyan pa. Wala na? Okay, wala na. So, i-pray sana natin sila. Okay, so, taas po ang lahat ng prayer request. Taas po natin ang... dito po kayo lahat para ipanalangin natin. Sila. Ayan. Mga candidate din po kayo. Ano po? Si brother, candidate po kayo saan? City Councilor, si... si kayo po si Jewel Gatchalian. Gonzales. Kayo naman po. Ramos po. Brother Ruben Ramos. Ayan. Ito naman po si Sister Yoli Itan. Harap po kayo sa kanila. Ang mga kapatid, ituon po natin yung mga kamay natin sa kanila. Kasama na rin po kahit na medyo na si Ma'am Cynthia Villar. Ano po? Kasama natin sila sa panalangin. Nagbigay ng panahon sa atin. Thank you so much po sa kanilang presence na sila po'y natapos nila yung message ni God. No? Kaya po palakpakan natin muna sila. Kung natin natin mga kamay, ang maraming Diyos, ikaw po ang nakatatalos, nakaalam sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga personalidad, Lord God. At alam namin, Panginoon, ikaw po ang may kapangyarihan. Ano man po ang nais mo't balak sa kanila, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. At umaasa kami, Panginoon, na ang kalooban mo ang siyang mangyayari sa kanilang mithiin sa paglilingkod sa bayan.
Umaasa po kami, Panginoon, sa iyong guidance, sa iyong protection, sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng karangalan at papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Thank you po at palagi po kayo ng Panginoon. God bless po. Ayan. Itasabaw po natin ang ating mga prayer requests at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, pagpasan ang mga bagay na ito, kanyang asin ng Biblia, wallet, life, passport, papeles at lahat ng aming daladalahan. Inamin na po namin kami lahat ay answered prayer. At inamin po namin lahat ng aming mga alat at bagay babalik mo. Tulad na yung pangako, siksik-likli ka tumahapaw, Lord. As we say, give thanks with a grateful heart to Jesus. Kolektahin na po na mga kolektas po natin ang ating mga offering. So, let us give thanks. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Yan ang tamang-tama tapos ang pagpapakain ng spiritual. That is the right time that you can distribute now your food for your physical body. Okay, handa na kayo tumanggap ng bonus. At ihahagis ko na po ang bonus. Ha? Sige, magsasabi. Hindi, okay lang naman po. Ihagis ko muna yung bonus. Tapos magsalita kayo. Ihagis ko po muna yung bonus. Okay, may bonus na kayo, ha? Ito ang bonus nyo. Sasabihin nyo, Lord, ikaw ang aking kayamanan. Lord, ikaw ang aking kayamanan. Pag sinur ng kayamanan natin, kung saan daw naroon ang iyong kayamanan, nandun ang ating puso. So pag sinur ng ating kayamanan, ang puso natin hawak ni Jesus. Okay, may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang, nice. Bro, agad kayo aalis. Magsasalita pa kayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang po, Holy Spirit. Amen. Ayan. Unang bonus, nag-isip na kayo? Ako yung mga kandidato, aking hihilig na bonus. Panalo ako. Pag ako ng kandidato, no? Kasi kung anong hihiling natin sa Lord, di ba? Okay, handa na kayo. Handa na. Nag-isip na kayo. Ano sasabihin nyo? Lord, ikaw ang kayamanan ko. Okay. Ito na ako ng bonus. Pangalawang bonus. Yan. Pangalawa pa lang. Nag-isip na kayo. Ha? Ito na ang pangalawa. At ang huli. Nag-isip na kayo mabuti. Alam mo, sa kasusigaw po ng servant leader na ganyan, at kasusambot ko, alam mo, napuntahan ko ng bansa, 25 countries. Di ba? Yun ay sa kasusambot lang ng gano'n. Sabi ko, Lord, punta ako sa ganung bansa. Lord, punta ako sa ganung 25. Pati yung apelido ko, napuntahan ko na eh. Amerika, sa Los Angeles. Yun. Sa Vatican, marating na ako. Sa Israel.
Kaya kay buti ng Panginoon, that is an opportunity. Hindi ko akalaing mangyari sa buhay ko. Pero kung ang Diyos ay kasama natin, dadalhin ka saan ang sulok ng mundo. Kasi pangako niyan, di ba? Na go and make disciples of all nations, sabi ng Bible. Okay, ito na ang pinakahuli